Napakaraming nagtatanong kung bakit invalid credentials daw ang lumalabas kapag nagre-register sila sa e-travel. Tamang email address at password naman daw ang nilalagay nila. Ang sagot guys, invalid credentials ang lalabas dyan kung wala pa kayong account o hindi pa kayo gumagawa ng account sa e-travel. At take note guys, para sa mga nalilito, iba ang password nyo sa inyong personal email address at sa inyong e-travel account. Dahil sa e-travel ay gagawa kayo ng inyong account at ng inyong personal password. Pero pwede nyo rin ilagay ang inyong password sa inyong email address para hindi na kayo malito. Pero take note guys na hanggat hindi kayo nakakagawa ng account sa e-travel ay hindi yan gagana, kaya invalid credentials ang lumalabas. So kung wala pa kayong account sa e-travel ay dito kayo sa baba sa create account. Dati ay wala naman tong create account pero ngayon ay bago na. So, sa mga baguhan na wala pang account sa e-travel, i-click nyo yung create account. Sa mga nagtatanong naman, paano daw kung nakapag-create na ng e-travel nung umuwi sila sa Pilipinas? Ang sagot guys, kung nakagawa na kayo ng e-travel noon na hindi pa naabutan ng update simula February 1, 2024, ay hindi na yun counted. Dahil ngayon, ang bago ngayon sa e-travel ay kailangan nyo gumawa ng account. So, i-click nyo na ngayon yung create an account. Sa mga hindi pala nakakaalam ng website ng e-travel ay ilalagay ko sa description ng video na ito para hindi na kayo mapunta sa fake website. At sa may mga e-gov app naman ay pwede kayo mag-register na makikita nyo sa app na yon. Para sure kayo na hindi kayo mapupunta sa fake website na nanghihingi ng bayad. Dahil inuulit natin guys na ang e-travel registration ay 100% free. Meaning ay wala kayong dapat na bayaran. Kapag nanghihingi ng bayad, ay meaning ay fake website yan. So huwag kayo dyan guys magre-register kapag nanghihingi ng bayad. At ang pagre-register sa e-travel ay 3 days before ng flight nyo pauwi sa Pilipinas or pabalik sa ibang bansa. Kahit anong araw guys, basta sa loob ng 3 days bago ang flight nyo. After nyo maklik yung create an account, ilalagay nyo ngayon ang inyong email address. At make sure na nabubuksan nyo ang inyong email address dahil magsisend sila ng OTP or ng code. And after nyo malagay ang inyong email address, i-click nyo yung continue. At eto na guys, lumabas na ang sabi ay check your email na nilagay mo for the one-time PIN. At eto na nga guys, nasa email na natin yung code na sinend ng e-travel. At after nyo malagay yung code na galing sa inyong email address, i-click nyo lang yung continue. Sa mga nagtatanong pala guys na kapag kinukuha daw nila yung code na sinend sa kanilang email ay nawawala at bumabalik sa dati. Ganito ang gawin nyo guys, para hindi bumalik sa dati yung registration nyo ay i-click nyo yung tab sa gilid sa taas. At after nyo maklik yung tab ay ganito yung lalabas. So pwede na kayo mag-exit at hindi yan mawawala. After nyo maklik yung continue ay maglalagay or gagawa na kayo ng inyong password. Then ilalagay nyo ulit ang password confirmation na pareho dapat sa una mong nilagay na password. Pero magsasuggest ang e-travel ng strong password, pero i-click nyo lang yan, create your own. At pagkatapos nyo mailagay o makagawa ng inyong personal password, i-click nyo lang yan, continue. At eto na guys, magsisimula na kayong mag-register na inyong e-travel. Sundan nyo lang guys ang video guide hanggang makapag-register at makagawa na kayo ng account sa e-travel. At bago yan, ito ang ilang impormasyon na alam kong itatanong nyo dahil yung iba ay wala na sa e-travel tutorial nung una kong ginawa na idudugtong ko sa video na ito. At ang ituturo ko sa inyo sa video na ito ay e-travel arrival card pauwi sa Pilipinas. Meron na rin akong video ng e-travel departure card na ilalagay ko sa description ng video na ito just in case na kailangan nyo kapag pabalik na kayo sa ibang bansa. Dito pala guys sa number, pwede kayong gumamit ng number nyo sa Pilipinas or number nyo sa ibang bansa. I-click nyo lang yung flag sa gilid para ma-search nyo at malagay nyo yung number kung saang bansa kayo. Pwede daw ba mapagawa ng e-travel account sa kaibigan or sa kamag-anak kung hindi marunong mag-register sa e-travel? Ang sagot guys ay yes, pwede kayo mapagawa ng e-travel account kahit sa kaibigan nyo or kamag-anak nyo. But take note guys na dapat email address nyo ang gagamitin sa pagre-register dahil yan na ang magiging permanent e-travel account email address na gagamitin nyo kapag uuwi kayo sa Pilipinas at babalik sa ibang bansa.
Pwede din sila gumawa ng panibagong email address, but inuulit ko guys na after registration ay kailangan nilang ibigay sa inyo ang inyong email at password na ginamit sa pag-register sa e-travel account nyo. Dahil yan na ang magiging permanent email address nyo. Tungkol naman sa take selfie ay wala naman din problema dahil pwede kayo mag-send ng photo sa kanila dahil pwede naman gamitin yung save photos sa cellphone nyo or sa gallery nyo. Ganito lang guys ang gagawin nyo. After nyo mapasok yung website, ay i-click nyo lang yung take selfie or upload photos. And after that, i-click nyo lang yan 3 linya sa taas at pipili nyo ngayon ang local files. Then choose local files at i-click nyo ulit yung files. At mamimili na kayo guys ng photo na nakasave sa gallery nyo. And after that, ayan na guys, nakalagay na or nakasave na sa e-travel account nyo yung photo na galing sa gallery nyo or save photo nyo. Paano daw ba mag-add ng family member kung magkakasama kayo ng mga pamilya nyo na magta-travel? Paano mag-register sa e-travel? Ang sagot guys, una ay ikaw muna ang magre-register and after yung makapag-register ay pupunta ka ulit sa new travel declaration at i-click nyo yun. And after that, lalabas ito. I-click mo na ngayon yan for family or for others. Tapos guys, ilalagay nyo na ang mga information nila ay tuloy-tuloy na yan. Pwede rin sila gumawa ng sarili nilang account para hindi na kayo mahirapan. Paano daw ba kung wala na yung date of return? Dahil sa unang video ko, napakita ko na may date of return kapag nilagay nyo is vacation ang purpose ng travel nyo pauwi sa Pilipinas. Kaya guys, chinek ko yung e-travel account ko at nakita ko na kahit for vacation ang purpose ng travel ay wala na yung date of return. Inalis na nila. Kaya okay lang yan guys sa mga nagtatanong kung bakit daw wala ng date of return. After nyo maklik yung continue guys, ay lalabas ito. Step 1, onboarding personal information. At i-click nyo yung take selfie or upload image. And after that guys, ay magtitake kayo ng selfie. After nyo makapag-take ng selfie, ay i-click nyo yung check sa baba. Then lalabas na ito, loading, please wait. And after na makapasok yung photo nyo or yung image nyo, mamimili na kayo kung Philippine passport kayo or foreign passport. Pero tayong mga OFW ay Philippine passport. Yung tinutukoy nyo guys na wala nang pagpipilian kung arrival or departure, huwag kayong mag-alala guys dahil hindi naman siya nawala. Nilipat lang siya sa gitna. What? Take note guys na lahat ng uuwi or pupunta sa Pilipinas, mapa OFW man, mapa tourist, mapa permanent residency sa ibang bansa, or mga foreigner, mapabata man, matanda at kahit infant, ay required i-register or mag-register sa e-travel arrival card. Kahit anong nationality guys at kahit ano ang purpose ng travel papunta sa Pilipinas. Sa may kasamang pamilya or magkakapamilya na magta-travel pa uwi sa Pilipinas, ay mamaya may makikita kayong add family member. Ilalagay nyo na ngayon ang inyong pangalan, ang first name, middle name at last name. Sa mga pasahero naman or mga OFW na walang middle name, ay okay na naman na hindi nyo lagyan ng middle name dahil ang nakalagay naman dyan ay optional. Dahil may mga ilang pasahero na wala daw middle name. So, pwede yung iwanan naka-blank ang middle name dahil optional lang yan. Ganon din guys sa suffix. Kung wala namang suffix ang pangalan nyo, ay iwanan nyo lang ding naka-blank. At ilalagay nyo ngayon ang inyong kasarian, birth date, citizenship, country of birth, at ang inyong mobile number. And after yung malagay ang inyong mobile number, ilalagay nyo na ngayon ang inyong passport number. Tapos guys, ilalagay nyo na ngayon ang inyong occupation. Dito naman sa occupation guys, ay huwag kayong mai-stress. Dahil napakaraming OFW ang nagtatanong na wala daw hotel, wala daw nurse, wala daw engineer, wala daw doktor. Ang ilalagay nyo guys ay professional dahil in general na or yung category ng trabaho nyo ang ilalagay nyo. Pwede kang laborer or worker. Unless na lang kung sa bahay kayo nagtatrabaho, ang ilalagay nyo dyan is domestic helper or household workers. Sa mga walang trabaho naman ay piliin nyo ay unemployed. Basta guys, huwag kayong mai-stress. Piliin nyo lang yung kategory ng trabaho nyo or ng katayuan nyo. Are you an OFW? Click no kung hindi ka naman OFW, kung permanent residency ka sa ibang bansa or galing kang tourist. Hindi kayo OFW. Pero sa atin naman mga OFW or overseas Filipino workers, i-click nyo yung yes. OFW classification, pipiliin nyo kung land-based kayo or sea-based. Land-based kung mga OFW sa ibang bansa.
Sea base naman yung mga nagtatrabaho sa barko. And after that, click next. At lalabas na itong onboarding step 2, permanent country of residence, country Philippines. Pero sa mga permanent residency na sa ibang bansa, for example sa bansang Canada, is yung address sa Canada ang ilalagay nyo. Dahil guys, mamaya ay ilalagay nyo naman ang destination upon arrival nyo sa Pilipinas. Pero sa ating mga OFW ay of course ay Philippines. Tapos ilalagay nyo na ngayon ang inyong province, municipality, barangay at ang inyong house number or street number. Kung ayaw naman mag-proceed na walang house number, ay ilagay nyo lang ang 000. At dyan naman sa address line 2, iwanan nyo lang yung naka-blank. And after that, click next. At lalabas na itong step 3, onboarding summary. I-double check nyo lahat ng information. Kung okay naman guys, scroll nyo lang at i-click nyo ang submit. At may lalabas na note sa baba na your profile is complete. You can now begin e-travel transactions. At lalabas na ito. Mukhang humaba guys ang e-travel registration ngayon. Pero okay lang yan at huwag kayong maglala dahil matatapos din yan step by step. So para makapagsimula na kayo mag-register or para matapos nyo na ang e-travel arrival card registration nyo, ay i-click nyo yung New Travel Declaration. At lalabas na ito. Makikita nyo yung For Me. For Me kung para sa iyo na nagre-register. O kaya naman para sa iyong family member. So yung family member ang pipiliin nyo. Pero kung para sa iyo ay hayaan nyo lang yang For Me. At dyan naman yung air ay hayaan nyo lang din yan. At nandito na tayo sa pagpipilian kung arrival or departure. Basta guys, kapag uuwi sa Pilipinas, ang pipiliin nyo is arrival entering the Philippines. Kapag pabalik naman sa ibang bansa ay e-travel departure card or departure leaving the Philippines. Pero ang i-register natin ngayon is arrival entering the Philippines pauwi sa Pilipinas. At yan namang special flight na makikita nyo guys ay wag nyo na yung i-click at hayaan nyo lang yan. Pero mamaya kung hindi naman lumalabas ang flight number or airlines name nyo ay pwede nyo yung i-click. Pero sa ngayon ay hayaan nyo lang. And after that, click continue. At lalabas na ito, New Travel Declaration Step 1, Purpose of Travel. Kung for vacation lang kayo na OFW ay ilalagay dyan is holiday or vacation. Pero sa mga for good na sa Pilipinas or mga tourist na uuwi sa Pilipinas, ang ilalagay dyan is returning resident para hindi na lumabas yung date of return. Traveler type, aircraft, passenger. At dyan naman sa country of origin, ang ilalagay dyan guys is sa bansa kung saan kayo original na magagaling or kung saan bansa kayo nagtatrabaho. Kahit pa may connecting flight kayo sa ibang bansa. Andito na tayo sa destination upon arrival. I-click nyo yung residence. At kung pareho lang yung address na pupuntahan nyo sa address na nilagay nyo kanina, ay pwede nyo ang i-click na small box na same as permanent country of residence. Andito na tayo ngayon sa flight information. At ilalagay nyo ngayon ang date of arrival. At dahil nga e-travel arrival card ang i-register natin pauwi sa Pilipinas, ang ilalagay nyo dyan is yung arrival nyo sa Pilipinas or yung lapag nyo sa bansa natin na makikita nyo sa inyong ticket. Take note pala guys na ang pagre-register sa e-travel arrival card man or e-travel departure card ay hindi kasama ang local flight sa Pilipinas. Yung airport lang na manggagaling sa international flight or lalapagan galing international flight at yung airport na papunta or magagaling papunta sa international flight. Hindi kasama ang local flight. Dito naman guys sa date of return, ilalagay nyo yung date of return nyo pabalik sa ibang bansa. Pero sa mga one-way ticket lang ang dala dahil may mga OFW na one-way ticket lang ang binibili ng kanilang employer at saka na lang ibubok kapag malapit na yung flight nila pabalik sa ibang bansa. So ilalagay nyo guys yung date na pabalik nyo sa ibang bansa. Hindi ibig sabihin nyo na manghuhula kayo kagaya ng sinasabi ng isang vlogger. Dahil guys, kung 2 buwan ang bakasyon nyo ay alam nyo naman kung kailan ito matatapos. So yung date ng balik nyo ay yun ang ilalagay nyo. Hindi nyo kailangan manghula na baka ilagay nyo is yung date ng 1 taon. Hindi ganun guys, common sense na lang. Para lang makapag-proceed kayo. Then ilalagay nyo ngayon ang airline's name at flight number nyo. At kagaya nga ng sabi natin kanina, dahil may mga airlines na hindi lumalabas yung airline's name at yung flight number, ay pwede nyo i-click kanina yung nakita natin special flight. At ilagay nyo ang private. At ilagay nyo naman sa flight number ang 50
para lang makapag-proceed kayo. After nyo malagay yung airline's name nyo at flight number, ilalagay nyo na ngayon ang inyong airport of arrival. Kapag hindi lumalabas yung airport of arrival nyo, for example sa NAIA, i-type nyo ngayon ang Ninoy International Airport at lalabas yung dyang NAIA 1, 2, and 3. Ganon din sa Clark at sa Cebu International Airport, kailangan nyo lang itong i-type. At dito naman sa seat number ay iwanan nyo lang yang naka-blank. And after that, click next. At lalabas na itong step 2, health declaration. Naka-note dito na hindi na requirements ang PCR test or vaccine certificate kapag magta-travel sa Pilipinas. Dahil nung isang taon simula July 22, 2023 ay inalis na ang health emergency sa Pilipinas or yung public health emergency. At mula noon guys ay hindi na requirements ang PCR test or ang vaccine certificate. Para lang sa mga nagtatanong na hindi daw sila vaccinated or kahit isang vaccine ay wala sila. So wag na kayo mag-alala guys dahil hindi na yan requirements. At dito naman sa country visited in last 30 days, iwanan nyo lang yang naka-blank. Tapos, i-click nyo lang yang dalawang no. And after that, click next. At lalabas na itong travel declaration summary. So, i-double check nyo guys lahat ng information. At kung okay naman at wala namang problema, ay i-click nyo yung submit. At lalabas na ito. Congratulations! Kasunod na nito ang inyong e-travel QR code. At naka-note dito guys na hindi nyo na ito kailangan ipakita dahil nakikita na ito sa immigration system. Pero mas maigi guys na screenshot nyo pa rin just in case man hanapin. Magsisend din sila sa inyo ng copy sa inyong email address or sa email address na nilagay nyo. Pero hindi na siya kagaya dati na kulay green. Pero guys, huwag kayong maglala as long as nakapag-register na kayo sa e-travel. Dito naman guys sa customs declaration, kung wala namang dalang cash na $10,000 or equivalent nito na foreign currency, o kaya naman 50,000 peso na cash, ay i-close nyo lang yan. Sa mga OFW naman or pasahero na nagsasabi na mali daw yung conversion na sinabi ko, dahil daw ang equivalent ng $10,000 ay 500,000 peso. Guys, eto lang ang masasabi ko. Iba ang rules sa foreign currency at sa Philippine peso. So kung gusto nyo ng clarification ay itanong nyo mismo direkta sa Bureau of Customs. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.